Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula September 22 to 28, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, iba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin na, huwag nyo na pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging result ng reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po energy mamaya. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano to? Isa lang. Oh, ito maganda. In a way na may pagbabago dahil sa death card, di ba? Ito yan, probably. Ito yung negative natin dito. Negative card. Kasi, depende sa case ng nanonood, di ba? Sabihin natin may problem siya sa pera o kung walang tawag dito. Kung walang trabaho, edi sabihin natin may nagpapadala, kaya lang for some reason delayed. Ganyan. Delayed yung padala ng pera sa kanya, ng magulang niya o ng asawa niya o anak. Depende. Parang may problema siya sa pera. O career siguro. Wala siyang work na mahanapan. O nagkakaproblema siya sa work. Kung meron na. O business mismo. Sabihin natin, mahina yung sales. Dahil nga may death card na tayo doon. Di sanang ending ng problema, di ba? Mayroon na tayong change ng sitwasyon. Okay? Pero inisip ko, ano kayang klaseng problema nga to? Pero jealousy din pala, oh. Kasama dito. Halimbawa, problema ng iba sa inyo, jealousy. Sila mismo nagsiselos o kayo mismo yung pinagsiselosan ng asawa niyo. So, regardless kung anong klaseng sitwasyon. Pero kung may topic na jealousy, mawawala na nga. Dahil magka-come out kayo dito as victorious. Parang nanalo kayo. Siguro dahil sabihin natin jealousy, magkakalimutan na ng mga nangyari sa past ito. Lalo na kung jealousy nga. Ngayon, kung ang problema naman ay pera, career, ito, papaka-positibo in a way na ang iisipin lang ay future at hindi ang past. Pero at least nga, maganda tong dalawang card sa taas na parang binibigyan tayo ng hope na may good changes na paparating para sa iba sa inyo. So, beneficial ba yung change na pwedeng dumating? Hindi siya yung change na kakalbaryoin kayo, iiyak kayo. Hindi. Magandang way siya para sumaya. Sumaya-saya naman yung iba sa inyo. So, punta tayo dito. Ito, gagana lang kung may negative card. Walang negative. So, wala siyang silbi. Ano ba ito?
Sayang. Sana nauna na lang to. Para nasunog nito yung negativity. Wala eh. Nauna to. So, tuloy ang reading. So, sa ganitong sitwasyon, baka ma-stress yung iba sa inyo. So, paano? Baka mapaaway sila. O may mang-away sa kanila. Case-to-case basis. May iba kasi nangaaway sa social media. May iba nangaaway harapan. Parang ganun na nga. May stress na lang. May stress kayo. Dahil sa ibang tao. Maapektuhan yung mental health nyo. Beware. Maganda siguro wag na patulan para mas maganda, di ba? Para hindi kayo lalong ma-stress o lumayo na lang. O i-block. Mas maganda nga kung social media to, i-block na lang, di ba? O silent treatment. Ito maganda in a way na overall abundance na to. Pag nakita ko to, Anchor. Ano siya eh, ang dating sa akin, abundance in general. Sabi ko nga kanina, kung may problema sa pera, work, business, di ba may good change tayo dito. Emphasis lang na malaki ang chance. Na yun nga. May darating na good news. Baka magka-pera, magka-work, ma-promote. Depende sa kung anong gusto nyo. Kaya lang di siya sasama sa... Ay, kasama rin pala love life. Oh. Sasabihin ko sana, di siya kasama love life. Overall nga pala to. Overall abundance, so kasama rin pati love. So kung walang love life, whether may dumating o hindi, masaya pa rin kayo. Kung single, ngayon, kung nag-aaway, maayos pa yan. Dahil ang ganda nito, itong combination. Priority ang success sa week na to. At yun ang ibibigay ng universe. Kung sakaling may dumating man na problema, tulad nga nito, probably nangyayari na to. Ito to, yung sinabi kong jealousy, problema sa pera, career, business. Sa una lang yan. Sa una lang problematic, pero bago matapos ang week, mag-change na yung energy. Don't worry. Magkakaroon na ng somewhat improvement. Ngayon, dito na tayo pumunta. Ito maganda to kasi mostly ang lumalabas na combination dito ay positive. Okay? Oracle to. Sabagay, oracle din naman to. Pero mas maganda to. Kasi lagi yung inuhuli ko. Good vibes. Diba? So, pwede siyang overall na eh. Prediction, advice. Longevity, ano kaya yun? Longevity. Adi, siguro healthy living to. Sabagay, may mga halaman dito. May bulaklak, gulay. Lettuce pala to. Ito naman, hirap basahin. Chrysanthemum. So, siguro magiging somewhat healthy living yung iba sa inyo. Healthy lifestyle ang gagawin sa week na to. Priority kasi ang health. Buti naman. Parang nandun yung desire na humaba pa ang buhay. Sa pamamagitan ng
pag-priority sa health. So, pagtulog ng matagal, pagkain ng gulay, fruits, healthy living talaga in general. Ito huli. Ay, mahaba pa yung time. So, mahaba pa ang spread, di pa huli. Okay, 10 minutes pa eh. So, dagdagan natin maya-maya. Productivity, wisdom. Eh di, parang magiging lesson learned ngayong week ay tungkol sa productivity. So, nasana natin na yung iba sa inyo ay magiging somewhat lazy o magpo-procrastinate. Pero dun lang yun sa mga unang araw ng week na to. Pero pagdating nga nung halos katapusan na ng week, magkakaroon ng change of energy sa bagay. Ganoon naman talaga. Pagdating ng Biyernes, lalo kung off Sabado at Linggo. May iba kasi ganun. 'Di ba? Pag malapit na off, nabubuhayan ng dugo, syempre. Kasi masaya dahil mag-off na. So, ganun ang dating dito. So, sa unang araw ng week na to, mga unang araw, medyo lazy. Pagpatapos na, ayun, dun babalik ang energy at magiging productive. O baka yun na yun. Yung wisdom ay manggagaling sa productivity. Kasi magko-contemplate yung iba sa inyo. So, sabihin natin, dahil wala masyadong pinasok, mapapaisip sila sa kanilang magiging sahod. Kaya magko-contemplate at iisipin nila na babawi sila sa susunod na buwan. Magiging mas productive sila para mas maraming kita. Pwedeng ganun. Lalo na kung magkakasakit nga. Kung nagkasakit nga. Na nabawasan ng araw sa pagpasok. Pwede na pala yan. Dagdag pa ba ako? 12 minutes na. Wag na. Last na yan. Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye for now.